Mapanukso. Ito ang masasabi natin ngayon sa malaking development ni Kai Sotto na para bang pinalaway niya ang kanyang mga previous teams pati ang NBA. At Scottie Thompson nagtarak ng triple-double para sa Barangay Ginebra laban ng Bossing. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Mapanukso. Ganito kataas ang level ng laro ni Kai ngayon sa kanyang bagong team na Koshigaya Alphas, na para bang pinalawan niya ang kanyang mga previous teams na Adelaide 36ers, Yokohama B Corsairs, pati na ang mga NBA teams. Sa ganda ng nilalaro ngayon ni Kai, ay siguradong naglalaway na ngayon ang Adelaide 36ers, ang kanyang unang professional team sa NBL Australia. Well, alam naman natin na hindi masyadong ginamit ang ating idol ng Adelaide 36ers dahil payatot pa daw ito at madaling mapagod. But look at him now. Napakalakas na ng kanyang katawan at level up na ang kanyang laro. I remember pa nung nasa Adelaide pa si Kai, sa isang interview ng kanyang team manager na hindi raw nila ibibigay si Kai sa kahit anong team kung hindi NBA. Pero binigay pa rin nila. And now Kai Sotto is enjoying a renaissance of his career na siguradong naglalaway ang 36ers. Pati ang B-Force ay siguradong naglalaway kay Kai dahil nasa kanilang team na si Kai, pero pinili ni Kai ang maglaro sa kanyang bagong team for a reason. At ngayon, slowly but surely, ay nakikita na natin ang real reason kung bakit pinili niya ang Koshigaya Alphas dahil siya pala ang gagawing main man ng team, something na hindi niya nagawa sa B Corsairs with Yuki Kawamura in the helm. And according sa mga reports, there is no way na makapaglaro si Yuki Kawamura sa regular season ng NBA unless merong mga panibagong development. Kaya balik B Cors pa rin si Yuki Kawamura, and Kai Sotto made the right decision of playing away from Yuki Kawamura na sidekick lang siya nito. Unlike now na mukhang binigay na ng Alphas kay Kai Sotto ang way ng team, and Kai did not disappoint the trust na binibigay sa kanya ng kanyang team. And he is playing like a real superstar sa Koshigaya Alphas. At balitang PBA naman, Scottie Thompson ng Barangay Ginebra nagtarak ng triple-double versus Bossing. Sumakay ang Barangay Ginebra sa triple-double ni Scottie Thompson na 21 points, 10 rebounds, 11 assists para bawian ang Blackwater 112-98 sa PBA Governors Cup second round elims sa Ninoy Aquino Stadium nitong Martes ng gabi. Sumigunda naman ng 20 points, 9 rebounds, 2 assists and 3 blocks si Justin Brownlee, at tumuloy sa pangatlong sunod-sunod na panalo ang Gin Kings at 42 card overalls sa Group B. It's only getting back. Yun lang gusto ko this conference, maging healthy. Yung performance ko, I know darating yon. Sagot ni Scottie nang matanong kung 100% nang nakabalik ang laro nito mula sa kanyang back injury. At naka 15 points din si RJ Abarrientos at 14 points, 7 rebounds, 5 assists naman si Stephen Holt na 4 for 6 from Tres para sa Gin Kings at may 14 markers din si Japet Aguilar. Balik sa lupa ang Blackwater, natagpas ang 3-game winning streak sa poll nung dumating si King at napigil sa 3-4. We just did kind of an attitude change. We needed to come out with a little bit more, a higher level of intensity because they're proven to be a very, very strong team. Sabi pa ni Coach Tim Cone, matapos igante ang 95-88 loss sa Blackwater noong August 30. First of all, it was George King's first game
We didn't see him play before, and a lot of their guys got what they wanted in the last game, and we really made an effort to really take some of that away. Dagdag pa ni Coach Tim Cone. Yeta sa 14 attempts lang mula sa field si George King. Kalahati ang naipasok niya tungo sa kanyang 21 points, pero 2 na lang ang kinaya niya sa second half para sa bossing. At may 18 points si Troy Rosario, nalimitahan din si Cedric Bearfield sa 5 of 13 shooting patungo sa kanyang 15 points. Naiwanan hanggang 64-47 sa first half ang Blackwater. Inumpisahan ang second half sa 16-9 blitz para manindak ng 76-74 at napabuka ng Ginebra Kings 91-82 pagkatapos ng third quarter at tinuloy sa fourth quarter para muling lumayo 105-86 sa freebies ni Justin Brownlee. 5 minutes na lang ang natitira sa laro. 8 players naman ni Coach Yang Yao ang nagsumiti ng 10 points pataas sa pangunguna ng 16 points and 11 rebounds ni Aaron Fuller at muling kinubabawan ng rain or shine ang Phoenix 111-107. Tumapos din si Adrian Nocom ng 16 markers, 10 boards para ilista ang una niyang career double-double. At balitang NBA naman, sina LeBron James at Anthony Davis tititahin ni Coach J.J. Redick. Sigurado nang rerendahan ng Los Angeles Lakers ang mga minuto ni na LeBron James at Anthony Davis sa unang bahagi ng 2024-25 NBA regular season. So paano naman ang training camp at pre-season? I mean, look at those guys, are professional in every sense of the word. Yan ang sabi ng bagong head coach ng Los Angeles Lakers na si J.J. Redick. Naglaro sina LeBron James at AD para sa Team USA na nagkwintas ng gold medal sa 2024 Paris Olympics at sagaran din ang minuto ng dalawa sa France. Natural lang na dahan-dahang i-accelerate ang minuto nila, pero kailangan nilang sumalin sa pre-season para mapulsuhan ang sistema ni Coach J.J. Redick. Karaniwan nang hindi sumasali itong si King James sa exhibition season. Titik din ang mga minuto nito hanggang mid-season. We're gonna work with athletic trainer and associate athletic trainer, making sure that they're in a great place to start the regular season. They will certainly be involved in training camp and the preseason, even here in September, as well as preseason games. Yan ang dagdag na sabi ni Coach J.J. Redick.